I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. All and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Siyempre sa mga Marcos loyalists and supporters, hello. Shout out sa inyo mga beswa. But anyway guys, meron tayong very good news for everybody. Ay nakaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Maganda ito mga kababayan. Ayan ang tunay na pangulo, tunay na leader. Kasi pag pinangako mo, tinutupad mo. Yan po ay si Pangulong Marcos Jr. Ganun lang eh. Hindi yung nangako ka ng 7 kilo ang bigas tapos napako pala. Tapos nangako ka ng 6 months mawala ng mga droga. Sus, napako, lalong lumala. Pasikreto pa. Di ba? Sabi nila, wala daw mga droga. No. Ay, nako, pasikreto nga eh. Kasi nga, sabi ni Las Cañas, ni dating Police Colonel Eduardo Asierto, protector ng illegal na gamot. Di ba mga beswa? So dahil dito mga kababayan, ito ang totoong pangako. Talagang with action kamo. Dahil dito, itong nakaraan sona niya, nabanggit niya ito mga kababayan. Ano man ito, babasahin natin. This is good news for everybody. Okay? Eto na. Yung guys, nakikita ko? PBBM delivers on his SONA promise with the new executive rising salaries and providing medical allowance for the government employees. Learn more here. So, basahin natin mamaya mga kababayan, okay? Para kompleto Ricardo, titingnan natin yung mga ibang highlights, okay? Ito. Ayan, PBM issue executive order increasing salaries, benefits of the government employees. Oh my goodness, magandang balita ito mga kababayan. Anong sinabi? Under executive, the updated salary schedule applies to all civilians, government personnel, and executive, legislative, and judicial branches, constitutional commission, and other constitutional office. Ay wow, social ito guys. Anong nakalagay dyan? Ayan biro mo. Ulitin natin. Under EO 64, the updated salary schedule applies to all. May ito civilian government personnel in the executive, legislative, and judicial branches, constitutional commission, and other constitutional office. Wow, social mga bes. Magandang balita ito mga kababayan. Branches. So ibig sabihin, Luzon, Visayas at Mindanao ito mga kababayan. Diretso natin. Tuloy. Ayan, ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maasahan na medical allowance bilang karagdagan benepisyo sa susunod na taon. At hindi lamang iyan, mayroon ding napipintong uminto sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranches. Ay wow! Naglaan na tayo ng pundo para rito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Ay wow, social mga bes. So ibig sabihin 4 na tranches. Di ibig sabihin after hanggang sa sa kanyang termino mga beswa. Correct me if I'm wrong. Ay wow, social. Congratulations in advance sa mga kababayan natin. Ito sinabi niya, nabanggit niya yung first trans. Ayan guys, oh wow, social. Salary guide siya na guys, nako, mahaba ito guys, no? Yan, second trans. Ay wow. Wow, ilang taon ba si Pangulong Marcos Jr.? 6, di ba? Hanggang sa kanyang termino ito, for sure. Ayan pa, social mga bis. EO 64 takes effect retroactively, which means that the first tranche of implementation will be effective on January 1, 2024. Today, itong taon na ito. Ang second tranche, siyempre, 2025. Ang third tranche, 2026.
ang Port-France 2027 social, mga besa. Qualified government employees will also receive a medical allowance of 7,000 per annum as subsidy for the availment of health maintenance organization, which is an HMO type benefits. Oh my goodness. And this is good news for all the government employees nationwide, itong mga bes. Wow! And of course guys, kasama ang mga anti-Marcos na nagtatrabaho sa government. Kasama na dyan si Sara Duterte. Oh, di ba guys? Saan kayo makikita niyan? Yan naman nga ang sinasabi natin. Kakaiba talaga itong pangulo na ito. Naloka ako. So, dahil dyan mga kababayan, basahin natin ang buo okay? Completo Recado. Eto na. Basahin natin mga bes Sabi po ng Presidential Communication Office. Ang sinabi dito mga kababayan, PBBM issued AO increasing salaries, benefit of the government employees, no? Diretso mga kababayan, and congratulations sa ating mga BSwa, sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. President Ferdinand Marcos has issued Executive Order number 64 increasing the salaries of the government workers and authorizing the grant of an additional allowance to state employees. Executive Secretary Lucas Bersamin, by authority of the President, signed AO 64 on August 2, 2024. Kahapon po yun mga kababayan. Siyempre, authorize ang pagpirma ni ES Secretary Bersamin. Ay wow, congratulations. It takes effect immediately upon publication in the Office Gazette or in a newspaper of general circulation. Tuloy. Given the prevailing, sabi dito guys, given the prevailing economic circumstances, including the erosion of purchasing power due to inflation, there is a need to update the salary and benefits of government personnel in order to maintain a competent, committed, agile, and healthy workforce, thereby promoting social justice, integrity, efficiency, accountability, and excellence, and ultimately translating to increased productivity and higher quality public service, President Marcos said. O, di ba guys? At least, kahit mataas ang naman natin ngayon, ang mga ibang bilihin, at least yung itong tawag dito, itong Executive number 64 sa pagtaas ng salary nila, at least guys, mapunuan ang kanilang pangailangan. At balance, mataas ang mga ibang pangunahing bilihin at tumaas naman kanilang salary, that's okay, no? Well, nasa sa inyo kung magreklamo pa kayo sa magandang balita na ito mga besya. Siyempre, mga kababayan, shout out sa mga DDS na nagtatrabaho sa government. Siyempre, kasama sila dyan mga kababayan sa mga anti-Marcos. O diba, congratulations sa kanilang lahat. Alam nyo, ang pagtaas ng mga bilihin, hindi lingid sa ating kaalaman. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo po yan. Diba? Gawa po ng mga gera sa iba't ibang lugar. Apektado yan kasi nasa global crisis tayo, lalo't mahalang langis. Wala tayong magagawa sa mga anti-Marcos, lalo na sa mga DDS. Magrereklamo kayo, may mga paraan po yan mga kababayan. Kaya nga kumpleto ang ating katawan no? May kamay, may paa, may mata, may isip, lahat-lahat. Gagamitin po natin yan sa pang-araw-araw nating galaw or pag-iisip, ano ba ang mga solusyon sa problema ng bawat pamilya. Binigyan tayo ng Diyos ng sapat na kaalaman, kaya gamitin niyo sa magagandang bagay. Kayo naman, puro kayo reklamo ng reklamo. Dapat kumilos kayo. Hindi na lang hindi kayo pwedeng umasa sa kapitbahay niyo or sa gobyerno. Kayo talaga. Hindi naman araw-araw may ayuda. Kayo naman, di ba? Yan ang hirap sa atin, reklamo. Hindi naman tayo gumawa ng solusyon. Si Pangulong Marcos Jr. nga gumagawa ng solusyon yan tingnan nyo yan. Yan ang pangako niya nung SONA. At least kahit papano,
O, tumaas ang ibang pangunang bilihin at ito naman, nag-increase ng sahod nila, hindi kayo naloka. O, saan kayo makakitang ganyan? Di ba? Pangako is pangako at yan, tinupad niya. Yan ang pangako niyo ng last zona eh. Di ba? Tingnan niyo sa ibang bansa nga, nagkanda-gulo-gulo na sila dahil mataas ang bilihin sa kanila, lalo na sa langis, ang taas ng presyo. Kung reklamo kayo ng reklamo, kausapin niyo yung yung mga supplier sa buong mundo. Supplier ng langis ba? O, kausapin nyo sila, sabihin nyo, gawin yung piso ang isang barilis para pagdating sa Pilipinas, 50 sentimos na lang ang bigas. Kayo naman Kung yung alak nga, kaya yung bilhin, bigas pa kaya? Talaga masyado kayo reklamaro. Bakit ganyan kayo Tuloy, mga kababayan. So, sabi po dito, under executive, sabi dito, 64, the updated salary schedule applies to all civilians, government personnel in the executive, legislative, and judicial branches, constitutional commission, and other constitutional office. Ay, wow, social. Mga beso, talaga naman ito. Ibig sabihin, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nagtatrabaho lang sa gobyerno, guys, Ang sabi po dito, tuloy, government-owned or controlled corporation, GOCCs, not covered. Alam nyo naman yan, government-owned or controlled corporation, GOCC, not covered. By RA 10149 or the GOCC Governance Act of the 2012 and executive number 150 2021 and the local governments units LGU are also covered by executive 64. See? Magtatanong kayo, kasama ba ang LGUs? Ayan, nakalagay na dyan. Ibig sabihin probinsya yan, guys, Ibig sabihin mga mayors, gobernador, congressman, isalin nyo na rin ang kapitan, barangay, mga kagawad. Di ba? Kasali mga yan. Nakalagay dito covered ng Executive 64. See? Yan nga sinasabi natin. Ibig sabihin, all over the world. Ay, hindi. All over the country. Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa mga anti-Marcos. Kasali kayo dyan. Kayo naman, Ganun ang isang leader. Ayan. Hindi kayo na-lurky. Tuloy, mga kababayan. Ang sinabi po dito, ayan, the updated salary schedule will be implemented in national government agencies, NGES, in four tranches. The first tranche on January 1, 2024. Ito nga, The second tranche on January 1, 2025 next year. The third tranche in January 1, 2026. And the fourth tranche is January 1, 2027. Wow. Mag-i-step down na ang Pangulo niyan. Tapos ng kanyang termino. Guys, sana wish lang natin kung sino man ang susunod na Pangulo, itutuloy-tuloy niya na sana. Wag nang bawiin. EO 64 takes effect retroactively, which means the first tranche of implementation will be effective on January 1, 2024. Yan. Wow. Itong taon na ito, mga beswa. Galing naman ang Pangulo, Congratulations sa inyo, mga kababayan, sa mga government employees. Biro nyo yun. Mayroon pa kayong pang medical, 7,000. Di kayo naloka. Ayan, qualified government employees will also receive a medical allowance. Yan ang sinasabi ko medical allowance 7,000 per annum as subsidy for the availment of health maintaining organization HMO type benefits. Ayan, nabasa natin kanina. This is good news for everybody. Maraming hindi masaya, ay bahala kayo sa buhay nyo. Basta tinupad ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pangako, eto na. Yung mga hindi naniwala, maniwala kayo doon sa puon nyo. Huwag niyo pakialam kung ano ang desisyon ng Pangulo. Hindi kayo ang Pangulo ng Pilipinas, Kasi guys, may nakita ako sa dito sa mga nagko-comment, hindi sila naniniwala. Ang mga bulag. Palibhas ang puon nyo, hindi ganun. Walang malasakit. Ang malasakit kundi ang daming nasawing buhay.
O, di ba? Department of Budget and Management, which is ang DBM, is tasked with issuing the guidelines necessary to implement specific provision of Executive Order number 64. O, inatasan na ang DBM, Department of Budget and Management. Si Secretary Pangandaman yan, ano? No, see? A complete copy of the EO is available on the official gazette. O yan, where other clauses are stated, such as the salaries adjustment for LGU personnel and the funding among others. O, kasama mga mayors, sa mga municipalities. Para hindi na kayo magtatanong guys, kasama po mga yan. Ngayon, sa mga nagtatanong, how about the private sector, private company? Hindi nakasali po yan guys. Ang nakalagay dyan is for government employees lang. Kaya nga gumagawa din ng Pangulo ng paraan dito sa mga malalaking businessman katulad ni Mr. Ramon Ang, 'di ba? And the rest, no? Kaya nga kinakausap sila ng Pangulo to yung mag-invest sila ng mag-invest at magpatayo ng mga kanilang mga produkto na kung saan-saan. At siyempre mga kababayan, siyempre kikita sila ng kikita. Pag kumita sila ng kumita, dumami ang kanilang kita, natural, there's a possible na talagang makakahabol sila. Itong mga private company. Itataas ang sahod ng kanilang manggagawa. 'Di ba? Kaya nga ang Pangulo nga pakikiusap niya sa mga billionaire na yan So, 'di ba? Kahit paano mataasan din ang sahod itong mga manggagawa din nila. Pag maraming mga income na mga pumapasok sa kumpanya. For sure yan, So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Ano kung palagayan nyo? Ako, masaya. Hindi ako mapalagay dahil masaya ako, no? And this is good news talaga para sa lahat. Ang mga kukontra, mga ampawang utak niyan, mga besa. See you again on my next upload video. Bye, 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 and bagus. God bless Philippines.